Natin po ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. Bago po natin simulan ang ating topic, ay mag-alay muna tayo ng awitin sa Diyos. At habang pinapatugtog po natin ang awitin para sa Diyos, isabay na rin po natin ang ating mga hiling sa Kanya. Humingi na rin po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Simulan na po natin, mga kapatid, awitin. By wisdom the Lord founded the earth. By understanding He established the heavens. The Lord reigns, He is robed in majesty. Clothed with strength, the world stands firm. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim His word. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Holy, 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 all creation bows before Thee. Forever You are Lord of all. He stretches out the heavens by His power. He treads upon the waves of the sea. Behold, these are but the outskirts of His ways. How faint the whisper we hear of Him. Forever we will sing, worthy is the King. Glory to His name, Jesus Christ reigns. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Holy, 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 all creation bows before Thee. Forever You are Lord of all. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Creation bows before Thee. Forever You are Lord of all. Salamat sa Diyos po. Okay, pagpatuloy na po natin, ito po ang part 2 ng interpretative methods used by New Testament authors. Ito po, nasa number 19 na po tayo. Typological antitype contrast. Contrasting an OT figure with Christ to show supersession or reversal. Matthew 12 verses 38 to 42. Makikita po natin na ang mga iskriba, pariseyo, kasama na rin ng mga Hudyo, hindi sila nagbago or nagrepent. Unlike nung panahon ng propeta Jonas or Jonah, nung siya ay isinugo ng Diyos sa Nineveh, nagbalik loob ang
mga tao ng Nineveh. Ito po yung nakapaloob po dito, mga kapatid. Ayan, makikita niyo po. At ang basahin natin yung pinakamahalagang yugto dito sa verse 41. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Ito po yung pinakamahalagang portion dito. At makikita niyo po ang paggamit ng New Testament author. Ikinumpara yung panahon ng Propeta Jonas, in particular, si Propeta Jonas sa Panginoon. So, ang Propeta Jonas, nung bumalik or nung nagpunta sa Nineveh sa pagsugo ng Diyos, nagbalik loob ang mga tao ng Nineveh. They repented. Samantalang itong Huda, hindi. O itong mga Hudyo. At pinapakita dito, greater. Sabi, greater ang Panginoong Kristo. Yun yung pinakamahalaga. Tingnan niyo po yung pinakamahalaga, ayan, ikinukumpara ang Panginoong Kristo sa Old Testament figure which is the prophet Jonah. So, number 20, legal argumentation or juridical use. Using OT law texts as precedents in theological legal argumentation. Example, false use of Deuteronomic law to argue church practice. 1 Corinthians chapter 9. So, tingnan natin. May isa pang example, itong sa Colosas 2, versikulo 13 hanggang 14. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. Tingnan nga natin, how does it apply? So may argument, di ba? May legal argumentation. So may church practice. Ano ba yung church practice na makikita dito? Kung noon, ayan, merong circumcision na kailangan, nung panahon ng Kristo, ano naman ang nangyari? Pinako sa krus ang Panginoong Kristo. Eventually, makikita niyo yung connection din dito ng repentance sa kanang baptism. Ito po yan. Tuloy po natin. Exegetical reapplication by context shift. Shifting referent or audience while maintaining wording to teach a new point. Okay, let's see this example. Ito yung sa Deuteronomio 25:4, sabi, you shall not muzzle an ox when it is treading out the grain. Ano sabi nun? Parang ngumunguya, no? Sabi, for it is written sa unang Korinto 9 hanggang 10, for it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not certainly speak for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope and the thresher thresh in the hope of sharing in the crop. Inihalin tulad po ito sa ang mga manggagawa ng Diyos sa ox.
Ito po, sa paggamit ng, ito, Old Testament yung Deuteronomy, ginamit din sa unang Korinto upang ma-justify o maipakita na may karapatan din ang manggagawa ng Diyos na tumanggap ng biyaya or material things sa mga pinaglilingkuran nitong mga kapatid. Ito po ang nakapaloob po dito sa unang Korinto 9:9 hanggang 10 at ang kanyang basis ay Deuteronomio 25:4. So makikita nyo po, hindi basta nag-i-impose ang apostol, kundi meron niyang basihan sa Old Testament. Punta po tayo sa number 22, typological typification or representative reading. Reading an OT event as representative of a recurring pattern fulfilled in Christ. Ayan, may recurring pattern. Tingnan nyo yan, ha? Merong OT event, tapos may recurring pattern fulfilled in Christ. Tingnan nga natin. Alala ko merong may talata tayong ginagamit lagi, yung nagpapaulit-ulit. Yung 3:15 na Ecclesiastes. Ituloy na natin. John 6 verses 31 to 35. Ito yung tungkol sa mana sa ilang or wilderness. Naulit ito sa Panginoon. Ang sabi niya, I am the bread of life sa versikulo 35. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang sarili sa mana. Sumunod naman, symbolic reassignment. Assigning symbolic meanings to OT imagery for Christian realities. Sige, tingnan natin sa John chapter 7 verses 37 to 39. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Ano nga ba yun? So symbolic daw yun. Symbolic daw ito, mga kapatid. Yung, ano ba yung symbolic dito? Rivers of living water. Yun ang simboliko ng Spirit or Holy Spirit. Ito yung makikita kasi hindi pa umaakit sa langit ang Panginoon, kaya hindi pa naisusugo ang banal na Espiritu. Nahahalili sa Kanya. Number 24, redemptive historical reading. Placing OT text within the unfolding redemptive historical plan, culminating in Christ. So, tingnan natin. Ano ba yung nakalagay? Punta muna tayo sa Old Testament. Sa Isaiah 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nangyari ito nung Old Testament, hindi first time ito. So ito yung nangyari na noon. Ngayon, pagdating ng Mateo 1:22-23, nangyari ulit sa katauhan naman ng Panginoon. Kamukha rin ito nung near fulfillment. Naalala niyo yung diniscuss natin tungkol doon sa ibong mandaragit. Ganito rin ito, kamukha rin. Tuloy na po natin.
contextual moralization, though drawing ethics from narrative outcomes or God's actions and making situational prescriptions for communities. Tungkol ito sa maraming bagay. Merong binabanggit tungkol doon sa Great Flood, saka yung sa Sodom and Gomorrah. O, ayan. Ulitin natin. Ayan. So, kwento kasi narrative eh. So, may kwento. Ikinwento ng author ng 2 Peter yung nangyari dun sa Noah's Ark. So, nagkaroon na ng rewording. Hindi na yung kinopya verbatim yung nakasulat sa Genesis, kundi in his own words, ikinwento niya yung pangyayari doon. Kaya narrative, yun po ang ibig sabihin, may narration siya, upang magbigay aral sa audience ng panahon naman niya. Ito po yan. Number 26 na po tayo. Typological fulfillment via new identity. Okay, tingnan natin. Taking OT promises meant for Israel and reassigning their ultimate realization to the church as the new covenant community. Para may conversion, no? Dati, patungkol sa Israel, ngayon naman, patungkol sa Christian Church. Okay, tingnan natin. So kaya pala nagbabasa, kaya mahalaga sa ating Kristiyano, nagbabasa rin ng Old Testament. Kasi may mga nakapaloob din doon sa Old Testament na maaaring mag-apply sa panahon natin. Kasi ito nga, typological fulfillment via new identity. O, tingnan po natin ng example. Galatians 3:29. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Ayan, napakaganda po nitong talata na ito kasi bago pa, kasi before the Christian era, nung binabasa ito ng mga Jews, patungkol ito exclusively sa kanila. Kasi sila yung traditionally or yung panahon nila, sila yung Abraham's offsprings. Pero ng panahong Kristyanismo, ayon sa author ng Galatians, it also applies to Christians. Actually, parang mas applicable na sa Christians kasi yung mga Jews na hindi sasampalataya sa Kristo, hindi sila lumalabas, hindi sila totoong offspring ni Abraham. Kasi higit na dakila ang Panginoon kay Abraham, pero kung hindi nila kikilalanin ng Kristo, ay lumalabas hindi sila offspring ni Abraham. Makikita nyo naman yan sa pangangaral ng Panginoon saka sa pangangaral ng John the Baptist. So ito po yan. Yan po ang so makikita nyo na iba, no? Offensive to sa mga Hudyo pag nakikita nila yung mga ganitong talata. Lalo yun do sa dalawang babae, kay Hagar saka kay Sarah. Offensive sa kanila ito. Anyway, ito yung pagkaka-explain ng mga scholars. Ito yung lens ng scholar, how they explain kung paano ang New Testament authors mag-interpret ng Old Testament. So, punta naman tayo sa 27, liturgical reuse. Yung sa Pentecost, tingnan natin. Incorporating OT liturgical language or psalmody into worship theology to shape Christian practice. Ayan, yung Acts 2 verses 16 to 21. Pentecost. Ito yung nagsalita ang Apostol Pedro, filled with the Holy Spirit,
At winika niya yung prophecy ni Joel. Ayan. Ang sabi, and in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days, I will pour out my spirit and they shall prophesy. Ayan po ang, may tuloy pa pala. Pero wag na natin ituloy yan. Ano na yan? Ang gusto kong highlight dito mga kapatid, in the last days, ito sa verse 17, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. So kung nangyari ito, katuparan nito sa panahon ng Apostol Pedro, na kayang mag-prophesy, ang ibig sabihin po kasi dyan pangangaral. Nagkakaroon ng kaalaman ng salita ng Diyos ang mga tao, yung mga nananampalataya. Much more sa panahon natin, may mga binigyan. Or yung mga centuries ago na relatively speaking ay malapit sa atin kumpara dito sa 2,000 years ago. Let's say yung mga scholars nung 19th century, 18th century, may kaalaman sila. Hindi totoo yung sinasabi ng mga religious leaders na exclusive sa kanila ang kaalaman. Actually, mga kapatid, mag-research lang kayo. Ang daming kinopya ng mga nagpapanggap na nasa kanila ang karunungan, na sila ang sugo. Naisulat na yan ng mga scholars, lalo na yung eschatology sa Revelation. Nangungopya lang sila mga kapatid. Ito kasi ang nakasulat dito sa Acts 2, verses 16 to 21, na nangyari na yan nung panahon pa ng Apostol Pedro. At syempre, sa panahon natin, nangyayari yan. May mga tao na nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu, na nakakatanggap ng kaalaman. Kaya hindi po exclusive ang kaalaman. Yan po ang pangako, yan po ang prophecy. Mula pa ng panahon ni Prophet Joel at inulit ito ng Apostol Pedro. Ayon po yan sa Diyos mismo. Tuloy na po natin. Prophetic reproof or exhortation, invoking OT prophetic language to confront or admonish communities in the New Testament. Ito po yung Stephen's speech using prophetic history, Acts 7 verses 51 to 53. Ayan, Stephen confronts Jewish leaders for resisting the Holy Spirit. Ayan, gumagamit ng Old Testament para mag-confront. Ayan, so ginamit ni Stephen ang Old Testament upang ma-confront ang Jewish leaders. Ayan, sabi, you stiff-necked people are uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the laws delivered by angels and did not keep it. Yan, kadugtong yan nung naipaksana natin dati tungkol sa crucifixion. Kung yun ba ay plan A nga, na-discuss po natin in detail yan.
Meron din po tayong awit tungkol diyan. Ang Israel talaga o Huda pumapatay ng mga propeta, mga isinugo ng Diyos. Hindi naman sila para mamatay, kundi ipahayag ang salita ng Diyos, ipahayag ang kanyang bilin. Pinatay. Di ba yung parable of the vineyard owner? I-recall po natin yun. So, maibalik po natin dito yung interpretation. Yan po. Gumamit ng ayan o, OT prophetic language to confront yung mga tao ng panahon niya. In this case, si Stephen na nagsalita, binanggit niya yung panahon pa ni Moses sa mga propeta upang i-confront itong Jewish leaders. Number 29, dalawa na lang po mga kapatid, typological chronological compression. Ito po yung compressing OT prophetic time frames into immediacy for anti-theological claims. Example, last days inaugurated. Ayan. Kasi hindi compression, kasi hindi pa yan talaga yung kabuuan. May mangyayari pa eh. Okay. Sa Pentecost yan. Hindi na ako nagbigay ng iba pa example. So hindi na, kasi meron pa yan eh. Prophetic nga naman, may mangyayari pa sa pagbalik ng Panginoon, tapos may 1,000-year reign. Doon talaga yan. Doon talaga patungkol yan. So kaya ang ginamit na word dito, compressing OT prophetic time frames. Itong prophecy kasi na ito, ang kabuuan talaga ng pagkakatupad niyan sa 1,000-year reign of Christ. Next na po tayo, number 30. Intertextual polyvalence, allowing multiple OT meanings to coexist and function simultaneously. Historical, typological, prophetic. Sige, tingnan natin. Ayan. Sa Matthew 2 verse 15, sabi, this was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, out of Egypt I called my son. Yung tinawag kasi sa Egypt, it refers to the nation of Israel. Pero, nung nasa Old Testament, ganun yan. Pero, ginamit din ito patungkol sa Panginoong Kristo nung sanggol pa siya kasi nagpunta sila doon eh. Nandun ang kanyang stepfather saka kanyang mother, si Joseph at si Mary kasama ang Panginoon nung siya ay sanggol. Nanatili sila sa Egypt. So yan. So kung titingnan mo literally, hindi akma. Pero ganyan eh. Ganyan talaga mag-interpret ng scripture ang NT authors. Tingnan nyo ang basihan niya sa Hosea 11:1. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. O, ayan o. So Hosea 11 verse 1, patungkol ito sa Israel. Ngunit, pagdating ng Mateo 2:15, patungkol na ito sa Panginoong Kristo. Dito na po nagtatapos ang ating paksa. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Hanggang sa muli po.